Network Entertainment. Warning! This program is created with adult consent and the content is for entertainment purposes only. Huwag nyo namang seryosohin masyado. Pero kung ayaw nyo ang ilan sa mga topics, okay lang. Please feel free to skip the episode. Baka sabihin nyo, pinilit ko kayo eh. Joke lang. Salamat! Hello and welcome sa another episode ng Punchline with Alex Caliestro Elvin Obra. Kasama po natin ating resident fact checker. Israel Obra ng The Comedy Crew. Hello, hello, hello. Yes, at tututusin, Pasko na ngayon eh. Pagpapasko na, it's the December na eh. Papasko na. Ang episode natin Israel is December. December na ba tayo kung tutusin? Ano ba to? December 1 ba to? Hindi, December 5 yung last time natin. Eh. 5. December 5 yung last time natin. Nasa December. Oh. December 8 na tayo. December 8 yan. Nagkukwentuhan kami ni December Israel habang i-record namin to na nag-perform kami sa isang birthday ng isang pastor. Pastor. Oh. Pastor Rolando. Pastor Rolando. Na entrepreneur din. Entrepreneur. Pastor entrepreneur. Yan. Oh. Siya yung ng brew. Big brew. Big brew. Yes. Coffee, di ba? At lagi tayong kinukuha nun. Pangatlong beses na. Nagpunta ako dati doon sa sa church nila, nag-stand up tayo. Tayo naman nakapag-stand up sa mga church. At pangalawa naman, inimbitahan tayo sa doon sa Malabon. Sa Malabon naman. Pagkatapos na Christmas party, Christmas party natin. Doon. And then ito nga, the latest, pinag-usapan namin sa Vice. Yung kay Comedy Vice Ganda Club. Vice Yes. Comedy Club na malapit sa ABS. First time kong nakapag-perform doon. Nakakailang beses ka na doon? Ako, hindi. First time ko sa Vice, pero sa mga First ganong time tipo, katulad ng library, nakapag-perform ako, punchline, ng Kasi nakakapasok naman tayo sa circle nila dahil medyo yung patawa natin nakaka-adjust naman doon sa crowd. Yun nga, ang pinag-uusapan namin ni Israel nung nagnood kami, syempre, lagi kami nagsasabi na ang comedy namin bilang stand-up comedian kami ni Israel na pattern sa mga style nila Jokoy na mag-isa, Western, tapos nagkukwento, mga western, point of view, pero may halo kami, of course, ang pinaka-Pinoy sa amin, yung material, yung topic, Pinoy, di ba? Yung pace, ganun din. Also, of course, na rin kami, nag-i-inject na rin kami ng mga crowd work. Ang tawag sa crowd work, yung kinakausap namin yung crowd. Pero hindi kasing intensive. Ang tawag ba doon? Intensive? O, kasing ng mga gay comedians na napanood namin sa Vice. Ay, matindi yun. Ang matindi, ang gusto namin, dito, appreciation to hindi to Nung pinanood namin, dahil siyempre, nasa, kami, parang inarkila ng birthday celebrant ni Pastor Rolando. Yung venue, sinara, private event yun. So, ang nauna, sila sino ba to? Si Tetay. Si Tetay, gumagaya acting sa Ino. Si Ina. Si Ina yon. Yung medyo ngayon, medyo naging matunog dahil sa tinawag sang sir sa isang di ba? Pero si Ina, mga kaibigan nating mga Becky, siyempre sa Vice yan, mga kaibigan natin yan eh. Sila ang naabutan natin at grabe ang tawa namin. Grabe ang tawa ng mga tao. At bilang mga komedyante na stand-up comedy nga, na sinasabi namin na iba lang ang paraan namin. Pero syempre, ang dulo ng ginagawa natin is mapagpatawa regardless, no? Hindi natin kina-question ng mga tao, kahit ano pang style yan, basta makapagpatawa kayo, di saludo tayo. Yes. Kami habang comedy nanonood kami, grabe. Narinig ko nga yung sinabi ni Israel. Ano ba yung mga sayo mo, Israel, doon sa venue and everything? Yung venue na yon, napansin ko kasi first time ko nakapasok and nakapag-perform doon. And nakita ko yung backstage, kung paano yung lahat ng intricate na ginagawa nila, plus may mga prod sila, nagawa siya para sa ganong type of comedy. Yung ganong type ng comedy. Yung brand nila, yung genre nila, ang galing. Yung sound nila, ang ganda. Yung pagkakaikot ng mga tao, arrangement ng mga mesa, ang ganda. Walang blind spots, lahat ang ganda. Sa tingin ko si Vice may say din doon. Si Vice bilang bilang patikang stand-up comedian. Pero nakita ko doon talaga na, siyempre, lagi namin sinasabi na, kaming mga comedian, di kami nag-i-insult. Hindi katulad ng mga, di ba, mga gay comedians na hindi siya sinasabi in parang bad intention, kundi sinasabi lang namin yung kaibahan ng style. Kaibahan ng style namin. Pero hindi namin sinasabi na mas inferior, mas nakakatawa kami. Walang sinasabi gano'n, Ang sinasabi lang namin yung different kind. Parang love song kami, rock sila, mga ganun, parang ganun mga music. Parang ganun. Ibang genre lang. Heavy metal.
R&B. Oo. Ganun lang sinasabi namin. At iba po ang music namin. Pero nung nakita namin sila, again, ako familiar naman ako doon. Pero mas nasabi ko, nung nanonood ako nung ano kasi alas 12 kami onwards eh. Nagsimula sila ng alas 9 hanggang alas 12. Eh siyempre Oo. bago kami sila, sabog yung crowd kasi sobrang Grabe. tawa. Ang nakita namin, ano siya? Isa siyang pinaghahandaang presentation. Mm. Of course, Totoo. nag-iiba-iba pa rin sa talent ng comedians na nag-perform nung gabi na yun, no? Mm. 'Di ba? Ayun, may factor talaga 'yon. Pero yung bahay niya mula sa venue, mula sa music, mula sa props, mula sa sketch, isa siyang pinag-isipang bagay Full na prod. Full comedy. prod. Full Oo. prod siya na akala nyo. Full prod. Nagkita-kita lang yung mga komedyante doon na parang first time nilang gagawin. Eh, yun ang gusto Galing. nilang gawing image. Maganda, yun nga talagang success doon eh. Na akala mo, Oo. Doon lang naisip. naisip, Diba? pero biglang lalabas yung may lalabas silang yung ginaya nila yung 26K, yung may dala-dalang mga dala-dalang Yung mga bawat maleta. pasok nung yung parang yung may maleta nga, ano pangalan nung show na yun? Yung 26 may halo yan, di ba? Yung game ka na ba? Game ka na ba? At saka may halo sila, game show na sketch na nakakatawa yung talaga sobra. Diba, game ka na ba? Halo, tapos si Tetay ginagaya. Oo. Pero ang nakakatawa doon, pare-pareho ng ruling ng patawa. Rule of threes, una, yung maleta. Pangalawa, dyan, dala-dala nila, yung bottled water na inalalay, malaki. May 5 gallons. Diba? Yung Una 5 case, gallons na. pangandang uli, yung Maleta na, yung luggage. Nakakatawa. So, nakita namin yung improvement ng comedy. Which natutuwa kami kasi ang improvement ng bawat comedy group, maikinabang tayong lahat. Di ba, no? Nakakatawa. Hindi Tinaas kami din dun. Matagal na ako hindi nakapanood ng ganong klaseng comedy eh. Hindi nakapasok sa ganon. Pero ngayon parang grabe yung level up no ginawa nila dun sa lugar. Oo, sa Vice. Sa lugar, sa yung Vice. comedy, lahat. Yung pagkakasulat, lahat. Oo, Iba-ibang klase. kudos sa inyo. Malamang, yan, kasi nakakapag-perform naman sila sa iba't ibang venue. Ibig sabihin, ang taas na rin sa lahat yan. Sa punchline, kung meron pang Tingin ko rin. circo, whatever. Library, alam ko meron na kay Andrew, kay Mamu yan. Mamu, Andrew. Yan. So, yun, tangkilikin natin lahat ng komedya. Alam mo, sa totoo lang, hindi kami nandoon parang kinikritik namin. Nandoon kami bilang fans. Oo. Sana nakatawa lang talaga. We're really positive. Kinakabahan kasi ako eh. Okay, kasi Anyway. pagka susunod kami, siyempre iniisip namin Shoot yung kami sa pero kanila. pinarelax kami na parang, parang challenge na, positive challenge sa amin. Uy, matindi tong sinundan Ibang namin. klase. Kaya, siyempre, Oo. iba rin naman yung style. Pero tindi, ang galing. Hindi mo na makikita na iba't ibang na-expose ng Pinoy at na-appreciate nila yung iba't ibang klase iba't ibang genre ng comedy. Meron na tayong mga improv, katulad ng spit, improv, Nagigets na ng Pinoy ang improv, di ba? Oo. Nagigets So, na ng masaya Pinoy, tayo para sa lahat ng iba't ibang aspeto ng comedy. Yan, tangkilikin po natin kung saan po tayo masaya at bigyan natin ng chance sa iba't ibang mga klase ng comedy. Yan, sa Vice, panoorin nyo. Shoutout sa kay Meme Vice for providing that very good venue. Meme Vice. Ito na ngayon tayo. Siyempre, itong Punchtime with Alex Calles, Reuben Obra, ang ginagawa naman namin, ina-analyze namin yung makanta. Kasi minsan, tayo at face value lang meaning, tama ba yung term kung face value lang, natugtog lang, maganda yung tono, tapos akala natin, kumbaga surface lang nung kanta yung basta sino kumanta to, Michael Bublé. Pero kung papainggan mo, wow, si Ed Sheeran, wow, matindi pala yung meaning. Ngayon, may napiling kanta kami ni Stroel. Ano ba yung kanta na yan? Ito ang kantang nirelease noong 2006 ni Beyonce, ang Irreplaceable. Irreplaceable. Nako, tinatawag ko na sinasabi ko sa inyo. Irreplaceable yan. Ito, women's voice talaga to. Yan, sige. Tingnan natin para kung anong band ibig sabihin irreplaceable. Yan ba may to the left, to the left. Ito na yan mismo. To the left. Yun siya. Yun yung unang stanza niya. Paulit-ulit lang siya. To the left, to the left, to the left, to the left. Tapos sinabi niya, everything you own to the box to the left. Yan. In the box to the left. In the closet, that's my stuff. Yes, if I bought it, please don't touch. Ay, pucha, So ito na yung prosenso ng hiwalayan ng gamit. Yung mga gamit Pero matindi mo. to. Ayun ba, simula niya kagad? Ganyan simula niya. To the left, to the left. Everything you own in the box to the left. So, inihiwalay na niya. Nakabox na. Buti nga, nakabox pa. Yung iba, tinatapon lang sa bintana eh. Di ba? Pag pauwi ka, wag ka na pumasok. Asan yung gamit ko?
Lalaglagan na. Yung typical na Pilipino, hiwalayan, di ba? Oo. Tarantado ka, babae ka, tapos abang nagda-dialogue, binabato isa-isa yung gamit. Tapos sinasalo naman ewan ko naman sinasalo naman nung kausap sa babalalaki. Tapos iniisa-isa niya. Inaayos. Ano, Marurumihan eh. Marurumihan naman kasi marurumihan. Hindi, bumagsak na eh. Pero lagi bumagsak. Kailangan nyo. Puta, tuloy-tuloy ang nila, usapan nila. Sandali, bayaan mo magpaliwanag. Diba? Tapos alam mo, hindi siya effective pag bungalow ang bahay nyo. Face to face kayo nun eh. Tapunan lang na ganyan. Gumaganon lang. Pero, di ba by default, ang Pinoy na bahay, 2 floors. Oo, 2 floors. Kasi yung bahay kubo, nagawa siya na may space sa ilalim. Ilalim, pero panghayop yun, pang manok. Panghayop nga. Pero kung may hagdan ka, kaya yung mga misis, nasa taas nagbabato. Pababa, kaya nila. Pag naghaharana. Harana, di ba? Nakaganon. Tama, hindi pwede magharana sa bungalow, no? Yung katapat lang kayo. Parang pang conscious pag eye level yung harana mo, no? Parang, kailangan may konting tingala, no? Parang... ang ganda rin ng gano'n na angulo na parang pinapangarap mo siya, ganyan, di ba? Huwag naman bungalow, huwag naman kondo. Kasi may ginawa kami ni na sa usapang lalaki. Sketch namin ni Kuya Jobert. Naghaharana. Hinaharana niya yung 16th floor. Yon, may yung sketch namin. Tapos nagkakamali-mali kasi nakikinig yung 15th floor. Hindi ikaw! Yun yung sketch namin. Sa usapang lalaki. 2010 yun. Usapang lalaki. Anyway, next pare, ano pa? Ayan, nagkakaiwalayan na. Sabi niya pa dito, babala, if I bought it, don't touch. Pag binili ko yan, huwag mong galawin. Ay, po siya. Ano pa, meron pang conjugal at akin, no? May hatian talaga. And keep talking that mess. That's fine. But could you walk and talk at the same time? And it's my name that's on that tag. So remove your bags and let me call you a cab. Patay. Wala na. Wala na to. Hindi na to subject for negotiation. Ayaw na niya pag-usapan eh. Ayaw na. Di ba? Kasi, di ba? Okay. Kasi, nagsasalit kung parang nagtatrash talk pa yung lalaki. If you talk that mess, sabi nga, parang sinisiraan pa niya siguro yung babae sa ibang kakilala nila. Oo, parang gano'n. Pero, sa tingin ko naman, huwag ka nang magmalinis. Oo. Kasi if you talk that talk, walk the walk. Oo, tama. Malamang sinasabi niya, hindi naman ako, wag na. Di ba? Puro atok eh. Nagkahulihan na to eh. Nagkahulihan na to, di ba? Hindi mo na ako magaganyan. Tantado ka. Di ba? Irreplaceable ha. Pero irreplaceable ha. Ang ibig sabihin irreplaceable. Hindi mo papapalitan. Di ba? Di ba? Irreplaceable. Yung pala. Yun yata yung, kumbaga sinusumbat niya irreplaceable sa lalaki. Nga. Sinabi yata ng lalaki na. Mamaya kasi ang pagkakaintindi parang ganun, irreplaceable, parang ganda ng meaning, no? Hindi kita mapapalitan yung pala. Akala mo. Di ba? Sige, tingnan mo. Parang ganyan natin. Next. Standing in the front yard telling me how I'm such a fool. Talking about how I'll never find a man like you. You got it twisted. Di ba? Tanga na gago. Parang sinasabi ng malalaki, wala ka na makikitang tulad ko. Ay, puta! Di ba parang gano'n? Ito pero skandalo to standing in the front yard. Nasa front yard. Sabi ko sa'yo, nasa front yard yan eh. Diba? Nasa front yard siya, nagsisigaw sila. Parang sinasabi niya, tangin na, wala ka na makikitang katulad kong lalaki. Nasa isip naman niya, ulol, buti nga. Bumili niya ni. Sabi niya. Pinaparinig na siguro ng lalaki sa kapitbahay na siya yung the one. Pero dalawang klase ang atake na isang mapalalain mo pa babae. Wala tayong sasabihin na kung sino yung nasa labas ng front yard. Dalawang atake mo eh. It's either iaangat mo yung sarili mo o gagawin mong biktima. Parang sasabihin mo, ako may bayad ng bahay na yan. Ako may-ari niya, tapos papalayasin mo ko or bakit mo ako niloko? Diba? Ako papaalisin mo. Ako na nga ang biktima dito. Yan, may dalawang approach yan eh. Depende kung gaano kalapit yung kapitbahay nyo. Hindi kasi parang pag may nakakarinig na, hindi mo alam kung paano mo poprotektahan yung image mo eh. Ganun pa man din yung mga nagagalit. May napansin ka ba ganun pag nag-aaway? Yung mga nakita kong ganun nag-aaway, dito lang sa amin, ayoko sabihin na. Pero pag nakita nilang may nakikinig, mas lalo nilang, may mga ganun, mas lalo na ginaganahan yung mag-aaway. Lalakasan nila para siguro magkarinigan bawat side. Public tool po, kumbaga.
Ito yung sinasabi na, ano na lang sasabihin ng mga kapitbahay? Eh ngayon, nakikinig na yung mga kapitbahay. So, kailangan niya linisin. Oo. Linisin na, yun na. Ito. Eto na. Sinabi, you got it twisted, ha? Sabi niya dito, you must not know about me. You must not know about me. I could have another you in a minute. Matter of fact, he'll be here in a minute, Ay, baby. putya. Ow! Ayun ang trash talk. Yun ang trash talk Malamang to, talaga. itong lalaki, nag-cheat. No. Oo, yun naman ang pinakamatinding galit ng Oo, babae. yan lang naman yung nag-cheat. Wala pang nagsabi na nakalimutang isara yung gas, tapos ganyan na kagad. Ay, hindi naman nun. Nakakatakot yung babae yun. Pag-uwi mo, naka-empake na ba? Ginawa mo, tangin na umalis ka dito, hindi mo nasara yung gasol. Asaksak yung plancha. Gagawin kong joke yan. Yun lang. Yun ang Sa mga lalaking umuwi, tapos pinaka- naka-empake na yung bag mo, sasabihin mo, ano ginawa ko kasalanan? Ano sa tingin mo? Nakalimutan mo lang isara yung gasol? Oo. Ano, naiwan mong nakabukas yung electric fan? Sa tingin ko, hindi yan ang dahilan para mag-empake ka. Sa tingin ko, nahuli ka. Mahaba ang pasensya ng babae kung totoo sa katarantaduhan ng mga lalaki, no? Oo. Totoo. Oo. Pwede tayong nakalimutan natin yung birthday anniversary. Pwede tayong, shit, may mga kakita ako dyan, napapatalo nila yung pera nila, yung sweldo nila sa sugal. Oo. Tapos, tinatanggap pa rin sila ng misis nila. Di ba? Yung mga ganong shit. Pero pag nanloko ka, yun yung talagang, Saka pag pinag-empake ka na, ibig sabihin wala na siyang, hindi siya point of no return. Kasi habang nag-empake yun, may makukuwang gamit yun na magpapaalala lang something romantic, di ba? Ito yung una kong binigay sa, di ba, magbabago yung isip. Hindi, tuloy-tuloy talaga. Tama. Sinara, cleanos, inayos, talaga na. Tapos pare, ito na. Nakabox. Pambababayan. Tapos sinabi ng babae na, putya, nakala mo, ikaw lang may kaya niyan. Here in a minute. Here in a minute. May tinawag na ako. Kapalit Ayan mo. ang masama pag may nasingitan ka ng Grab dyan. O kaya Lazada delivery kasi, di ba, nanako yung babae. In fact, he'll be here in a minute. Here in a minute. Nag-deliver. Hindi siya. Deliver niyo po sa loob. Opo. Ito? Hindi yan. Lazada yan. Ba't ngayon ka pa siya nag-deliver? Chip na maganoan. Okay. Ano ba? Next? Ayan, so inulit niya uli, you must not know about me. I can have another you by tomorrow. Ay, puta, So don't you ever... Ngayon, tomorrow mo ako nagsisinungaling sa lalaki na to. Yung babae na babae. Trash talk na to So babae na don't- to. So don't... Ano sabi niya? In a minute ngayon, tomorrow na. In a minute. Tapos bilang, I can have another you by tomorrow. Sabi niya. Dahil ni-rhyme niya. Oo. Paulit ka ng in a minute. Ano yung sinabi niya? Kaya ba't niya ginamit Sabi, in a minute? I could have another you in a minute. Matter of fact, he'll be here in a minute, baby. Kasi I can have another you in a minute. In a minute. In Oo. fact, Agad-agad. Mapapalitan He'll be- kita. Here in a minute. Parang ganon. So, parang bars niya, ni-rhyme niya lang. So, Kaya niya, you, lang. tapos tomorrow. Oh, Nasira I can siya have doon. another you by tomorrow. Ay, So don't you talaga. ever for a second get me to thinking you're irreplaceable. Yung pala. Ano pala yun? Hindi ka irreplaceable. Mm. You're irreplaceable. Oh, Ano pa? papalitan kita, wag mo iisipin. Sabi niya. So yan. So go ahead, get gone. Palayas na talaga. Call up that chick and see if she's home. Babae alam na ka. niya. Babae to. Nahuli nga. Nahuli Oops, nga po. yun na huli to. Oops, I bet you thought that I didn't know. What did you think I was putting you out for? Alam ko Sabi na ko siya, yan. akala niya siguro sa gasol lang eh. Gasol ang puta. Puta. Ito na, sinabi na niya yung totoo. Because you was untrue. Rolling her around in the car that I bought you. Nakita nung babae, kasakay yung babae nung lalaki. Ang kotse na binili daw niya. Si Beyonce ang bumili niyan. Malamang may kakaya. Oo. JC? Sabi Si JC, puta. kaya mo palitan ni Beyonce. Pag nalaman ni Ay, Pop kaya, Daddy kaya. yan. Luman-luma yung Pop Daddy. PDD na pala. Pop I'm Daddy? so sorry. Pero nagsimula ang kasalanan niya sa Pop Daddy. Anyway. Oo. Covered yun, covered. Kasi ito. Nahuli siya sa kotse. May pinakamasakit yun. Ano mo sa talaga? Totoo lang.
Mahuli mo Wala na ang kang isang wala tao. ba? Mahuli mo na isang tao sa isang neutral. Okay 'yon. Restaurant. Hotel. Yan. Alam mo, may sex na nga. Sige. Hotel, Ah, resto, pwede. Basta neutral. okay. Pero pare, pag nahuli mo Hindi. yung sa kama mo, sa kotse, Ayun ang masakit. Oo. suot Bahay yung mo. damit mo. Tindi. Matindi Sasabihin yun. pa sa asawa mo, hindi mo damit yan. Kasi ano yan, kaparehas lang ng tangin na, ano nyo, kinopol, ano ba nyo, kinopol. Couple siya. Ay, may nakita akong ganun ha. Na Ano? parang post ng isang lalaki sa social media naman to. Sabi, anong pinakamasamang ginawa sa'yo ng girl mo? Nakita raw niya yung text ng girl. Sinabi niya na, binilang ko siya ng pareho mong pabango. Ay. Para naaamoy kita dito sa bahay. Sinabi daw dun Hindi sa yun. text. Mas, Ano? alam mo, isa pang, ang pinaka-safe pa nun, kaya parehong pabango, para pag dumikit sa katawan mo, Yun na. nasabihin, pabango rin naman yun ng, ng asawa mo. Tama. Diba? Yun Kaya ang dapat regaluhan mo ko na yung pabango. Hindi ka binubuking natin yung mga sarili natin dito. Okay, move on tayo. Problema Move on, ni move on. fiancé yan eh. Go. Tapos, Tagito, ayan. Baby, you drop them keys. Sabi niya dito, di ba, rolling her around in the car that I bought you. Baby, you drop them keys. Hurry up before your taxi leaves. Pinapaiwan na niya yung susi ay po. nung kotseng binili Pinantak. niya. Siyempre, sa akin siya bumili. Oo, siya bumili. Kawawa to. Ito na. So since I'm not your everything, how about I'll be nothing? Nothing at all to you. Kung nagdrama pa mo, may feelings pa. Oo, may feelings Since pa. I'm not your everything, how about nothing? Naka ng puta, sumipa pa Diba? yung ganun, sumipa pa si Beyonce. Sakit eh. Pero, pa-strong woman. But I won't shed a tear for you. I won't lose a wink of sleep. Because the truth of the matter is replacing you is so easy. Siya nag-mix emotion Masakit. na siya. Masakit kasi alam kasi ng babae push yung buttons ng lalaki. Oo. Alam niya masakit sa lalaki tong ganito eh. Papalitan kita. Papalitan kita talaga matindi. Ang dami. Yun yung matitinding mga, di ba? Pag nasalubong mo yung, alam mo, tapos may kapalit na 6-footer. Oo, yung mga ganun. O tsaka tulad nung kwento na natin totoong kwento, si Scott Stockley. Ang pinalit ni Zainab, si Bobby Parks. Sa tingin ko, hindi niya naman. Bobby Parks yun, may halo yun. Laking tao ni Bobby Parks. May halo yun. Diba? Oo. Pumigit ka, imagine mo. Di ba? Okay. Anyway. At saka hindi rin mukhang mayaman din naman si Bobby Parks. Mayaman. Hindi na siya sabi ko, titi naman pinag-uusapan natin. Okay, titi. Tinalayo ko na ka sa titi. Sige. Titi. Tapos. Okay. Ano na yun? Ito. Inulit lang niya yung to the left eh. Pinapaalala niya talaga eh. Oo. Tapos, actually yun na yun. Yun na yun. Lang niya. Alam ba, may kumanta si Karil niyan, yung kanta ni Karil niyan, nag-viral, yung kaliwa, lahat ng gamit mo sa kaliwa. Ano siya, sa ginawa niya sa SOP yata niya ginawa niya, if I'm not mistaken. Ang matindi nito, noontime show. Kaya siya nakakano dahil, anong kalam sa akin, hindi ako isang marijuana na iiwan mo sa gilid pagkatapos mong gamitin. Yun ang lyric. Marijuana sinabi? Oo! Marijuana? Viral yun! I-search nyo, viral. Hindi ako isang maniwala na ipapagpasa iiwan mo sa gilid pagkatapos gamitin. Pinagpasa-pasa. Si Karel nun eh. Oo. Kaliwa. Lahat ng gamit mo sa kaliwa. Tapos meron doon, hindi ako isang marijuana. Pagkatapos mong gamitin. Okay, may misconception sila sa paggamit ng marijuana at hindi lang basta iniiwan yon. Tinatago actually yun, mga kaibigan. Hindi ko alam Nasa gilid yun. Pero ba't ang nakita ko doon, ba't acceptable yun? Anong marijuana? Diba? May reference. Yan. Nakita ko po ang warning ng Zoom na running out of time. This meeting will end in 10 minutes. Upgrade now plus save 50% of 2 months of Zoom Workplace Pro. Upgrade? May upgrade? Okay. No. Yan po ang
Ano? May tanong lang ako, tingin mo itong kantang to magagawa ng masasabi ng babae sa lalaki niya kung hindi siya parang status Beyonce? I mean, yung hindi naman ganun Hindi. kayaman, pero Ako at least sabi, meron kang independence, may pera ah, ka or may trabaho ka, 'di ba? Parang eto ang totoo, both gender or what, both, oh, lalo sa babae, para ang decision making nyo is based on, um, ah, parang talagang yung dapat gawin, dapat, stable ka financially. oo. Yan ang lagi nire-remind ko sa mga kababaihan natin. Kasi mamaya may mga Isip 'yun. anak kayong mga babae, na gawin nyo ang anak nyo ay financially independent sa asawa para kung ano man ang mangyari, To. pwedeng makahiwalay sa lalaki. At Mm. hindi umaasa. Yun naman talaga usually ang nangyayari kaya tumatagal ang babae sa isang relasyon eh. Yung Minsan, feeling oo. hopelessness na pag nawala kami nito, saan ako kukuha? Anong bubuhay Mm. namin? Kawawa ang mga bata, walang Oo. bubuhay. Pero kung halimbawa, ikaw ay financially stable, hindi mo kailangang magtiis sa isang relasyon hindi ka na masaya. So dapat, Mm. huwag nyo kakalimutan ang identity nyo. Napayo namin ha. Kahit wala kang trabaho, housewife ka, may iniipon ka. May Kaya nga, iniipon ka, may nakatabi hawak kang ka. ipon just in case na merong decision making na kailangan mo bumukod, di ba? Drastic, oo. At Yan. kung may pera ka, huwag mong bibilhan ng kotse yung lalaki Oo, para talagang hindi masyadong masakit na oo, sakay yung isasakay babae nila niya yung doon. tapos pangit pa yung babae. At huwag ka kukuha ng maid na masyadong maganda. Oo, yun din, wag Dahil din. yun na isasakay ng mister mo sa kotseng binili mo. Tapos Ay, pag pupunta. inimpake mo siya, hindi siya makaalis kasi hindi, tapos lalabas yung maid kasama niya. Hindi rin makaalis yun. Nandun yung trabaho niya eh. Anyway, yan po ating i-replay sa mga Eh, kaibigan. Beyonce, December 8. It's the Christmas Beyonce. season. Let's be happy, no? So ito po, ang mga Oo. may shows pa rin po ang The Comedy Crew, December 13. Nandiyan kami sa 19 East. December 19, nandiyan kami sa Meets and 19. Deli. December 23, nasa Turning Tides 23 kami. nasa Tingnan natin kung may Turning madadagdag Tides. pa kami ha. Standby lang. Mamaya December 12, di pa namin alam kung saan kami mapupunta ha. Standby lang. Okay? Yan po. Okay. At of course, The Comedy Crew, www.thecomedycrew.com at alexcalleja.com. Ikaw, Stroel, pare? Follow niyo po kami sa aming socials, ang at The Comedy Crew PH at Punchline with Alex and Israel sa IG. So follow niyo lang po yan. Doon lahat yung reels natin. Dito po Okay. dito po sa Punchline with Alex Calleja, Stroel Benobra. When they cross the line, give them the punchline, spread the laughter, not the virus. We are always happy to serve! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.